gumamit itong digital multimeter. Ito. Madali lang to mga sir. Lalong gamit natin to kung may motor tayo. Ito, digital multimeter. Bali itong brand ito, Yuritsu. Okay na rin to mga sir. Bali ito, paliwanag ko lang sa inyo mga sir. Ito, pag nilagay natin tong selector switch na dito sa symbol na yan, ibig sabihin volts AC. Ito siya, volts AC. Dito naman, volts DC to, DC, direct current. Dito, ayan, meron siyang symbol na ohms, ibig sabihin na resistance. Tapos ito siya, ohms resistance na symbol. Itong symbol na to, diode. Ito ay yung continuity. Pag-check ng kung putulan linya. Bali, ang pipindutin lang natin dito ay itong select. Halimbawa, ilipat natin. Ayun, lumabas siya. Ibig sabihin, dito tayo sa diode test. Sa pampindot, continuity checking siya. Ayun, yung lumabas na siya sa dulo. Ito naman yung resistance test. Bali ito, capacitance. Pan-check ng capacitor. Ito, hertz, frequency. Microampere, milliampere, ampere, off. Bali, umpisa na natin mga sir. Ito pala mga port, itong lagayan ng test probe na to. Yung black dito sa common. Lagi itong dito. Yung black na test probes dito sa common. Tapos, kung ang gagamitin natin, kung i-test natin na ito, voltage, itong symbol ng ohms na to, resistance, at saka hertz, dito siya natin nilalagay. Voltage, ohms, hertz, dito yung test probes. Tapos, kung ang gagamitin naman natin na itong current, microampere, milliampere, o ampere, mamimili tayo rito. Yung test probes na kulay pula, dito. Kung ang itetest natin na current ay yung sa tingin nyo ay mga malalaki, matataas ng current rating, maximum lang to 10 ampere. Yung mga sa mga headlight, mga halogen bulb na mga sasakyan natin, dito 10 ampere. Kung mga LED lang naman, LED lights, yung mga gagaya ng mga ganito, para malaman natin kung ilang current siya, dito natin siya ilalagay. Maximum 500 milliamps. Itong isa kasi, ang maximum niya 10 ampere ang kaya nitong i-test. Dali, umpisa na natin mga sir. Lagay natin to rito. Lagay natin sa volts. Volt AC, ayun. I-test natin to. Sa bahay, ang pwede nating i-test ng volts AC ay yung mga outlet, kagaya nito. Kalimitan sa bahay, 220 to 240. 200, mga ganon. Ang pag-test ng ating power, isang test probe dito. Pwedeng dito, ayan. 213 volts AC. Okay. Yan, pag-test ng kuryente ng bahay natin. Okay. Yun sa alternating current. Pwede pa rin natin gamitin to sa 110 volts AC, 220 volts AC, 380 volts, 440 volts, 660 volts. Ang maximum nito ang kaya, pang industrial na yon. Lipat naman natin dito, direct current. Ito, sa mga battery ng motor, battery ng jeep, sa mga charger, yun yung direct current. Ito, bali may polarity ang direct current. Negative, positive. Positive dito, itong red. Is negative itong black. Ayan, i-measure natin itong battery ng motor. 12.86 volt AC. May polarity to. Pag binaliktad nyo, malalaman nyo na baliktad ang pag-test probe nyo. May lumabas na negative sa dulo. Ito, yung negative na yun. Okay. Kaya kailangan
yung positive, red, negative, black. Ito pa yung isang pwede natin i-test, mga charger. Itong output niya ay 3 volts. 3 volts direct DC rin to. Ayan. Ito, ipasok nyo sa loob yung red. Tapos ito, negative yung labas. 2.5 volts DC. Okay. Yan yung mga direct, mga DC. Bali, punta naman tayo dito sa kulay dilaw na selector. Mega ohms, ohms, at kilo ohms. I-test natin tong resistor. Ito. Bali, ang rating nito, 1 kilo ohms. So, ilagay natin to sa kilo ohms. Ito naman resistor, wala siyang polarity. Kahit magkabaliktad siya kung alin yung pula at yung itim. Bali, yan yung reading nitong 1K ohms. 0.986 ohms. Ayun, ang reading nito. Bali, may tolerance naman to. May plus minus, kaya okay to. Goods pa to. Yan. Kunti na lang, 1 kilo ohms na. Okay. Ano pa ba? Ito. Resistance ng coil ng mga relay. Kagaya nito. Bali, sukatin natin ang resistance ng coil nito. Try natin sa yan, sa ohms. 85, 86. Yan yung coil nito. Ayan. Bali, ang resistance niya ay 67.2 ohms. Ibig sabihin, okay to. Goods to. Ito naman yung Bosch relay. Ganon din yung resistance ng coil. 85 at 86. Yan yung resistance ng coil niya. Around 84 ohms. Okay. Malilipat naman tayo sa diode test. Ayun, symbol ng diode lumabas na rito. Ito, diode. Yung may lining na gray, yun yung negative. Tapos dito, yung positive. Bali, ang pag-test ito, ang diode, ina-allow niya lang kasi ang flow ng current in one direction. Papasok siya rito, dito sa walang lining na gray, dito sa pure black. Ayan. Papasok dito ang current. Hindi siya makakabalik dito kasi na-block na siya rito. Bali, i-test natin to. Dito yung red, dito sa walang lining. Tapos dito yung negative, yung black. Ayan yung reading niya. 0.478 volts. Kailangan, babalik rin natin itong test probes. Dito yung red, dito sa may lining na gray, dito yung black. Kailangan wala siyang reading. Ibig sabihin, hindi pa shorted to. Goods pa tong diode to. Ganun lang ang pag-test ng diode. Dito yung positive, dito yung negative. Kailangan may reading siya na ganyan. 0.400, around 0.400 volts. Tapos pag binaliktad mo, kailangan wala siya reading. Ayan. Ibig sabihin, good siya. Ito naman diode to, 6 ampere na diode. Ganun din ang pag-test. Yung negative dito, yung positive dito. Okay. Kailangan pag binaliktad natin to, wala siyang reading. Okay, good din to. Bali, lipat naman tayo sa continuity. Ito, yung continuity checking, yung may lumabas na yon. Kailangan, pag pinagdikit nyo itong test probes na to, buo siya, tutunog, may beep. Okay. Bali, ang kalimitan tinetest natin sa ganyan, ito, mga fuse. Fuse ng motor. Kung buo ba to, dito ang isang test probe. Okay, buo to. Kung busted na to, makikita nyo, putol tayo dito. Pag tinester nyo lang ganito, hindi siya tutunog, wala siyang reading.
mga wire. Titest nyo kung buo pa tong wire, kung hindi siya putol. Dito isa, dito isa. Ibig sabihin, buo pa siya. Kalimitan, ang mga wire na putol, pag tinest nyo yung ganito, magkabilang dulo, walang sound at wala siyang reading. Ibig sabihin, may putol ang wire. Kailangan palitan. Mga switch, kung gumagana ba ang switch. Pag nakaganyan, naka letter O, 0, kailangan wala siyang continuity. Okay. Pag pinindot nyo tong I, kailangan may continuity na siya. Okay, ibig sabihin buo rin itong switch na to. Bali, punta naman tayo dito sa capacitance. Ayan, capacitor. Bali, ito ang ititest natin na capacitor. Ito. 2.2 microfarad, 450 volts. Bali, yung ititest lang natin dito, yung capacitance. Kailangan muna natin itong i-short. Ayan. Short muna natin to. Tapos saka natin i-measure. Minsan kasi may store na energy pa to. May voltage na naka-store pa. Lalo na yung bagong tanggal natin sa mga board. Yan. 2.211 microfarad. Ibig sabihin okay to. Punta naman tayo dito sa hertz frequency. Bali, i-measure natin to dun sa mga kalimitan kasi to makikita natin sa mga appliances. Merong 50 Hz, 60 Hz. Bawa sa ibang bansa, 60 Hz, 50 Hz kung bibili kang appliances. Dito kasi sa Pilipinas, check natin kung ilang Hz ba to. Bali, pag naka-Hz, pindutin natin tong Hz. Percentage yon. Tapos, measure na ngayon natin to kung ilang Hz ba dito sa Pilipinas. Ayan, 50 Hz. Sa ibang bansa kasi, merong 40 Hz, merong 60 Hz. Kaya pag nakabili ka ng appliances na 60 Hz, gagana naman, kaso madaling masisira. Kasi ang rating dito, ang frequency rating dito sa Pilipinas, 50 Hz. Ayan, ganun lang. Dito naman tayo sa microampere. Milliampere, ampere. Itong tatlo kasi na to. Ito kasi, pang measure ng current. Bari mag-measure natin kung ilan ang nito, kagaya nito. Ito kasi yung signal light ng mga motor. Yung bulb mismo, halogen pa siya. I-measure natin to kung ilan. Bali ito mga sir, ang pag-measure ng current sa isang circuit, kailangan naka-series ng ating multimeter para mabasa niya kung ilang current yung nakukonsume nita sa isang circuit. Bali ito yung halogen, yung sa signal light na stock. Medyo malakas kasi ito sa kuryente. Bali ang una, ito yung switch sa positive ng battery. Papunta rito sa isang wire. Kung LED ang inyong measure, kailangan positive sa positive. Itong positive papunta rito, tapos itong negative dito. Ito naman walang polarity, ito halogen bulb. Ayan yung kabilang dulo ng dalawang halogen bulb dito sa positive na multimeter. Tapos itong plug diretso ng negative. Kailangan ang multimeter nyo makaset dito 10 ampere. Kasi pag mga ganyang halogen, medyo malakas sa current yan. Ayan. Ito natin silagay. Tapos ito selector dito sa ampere. Kasi dito milliamp, microamp. Dito muna tayo sa medyo malaki para matansya natin. Kasi kung idilagay natin dito sa milliamp, ang maximum current niya 500 milliamp. Pag lumampas siya sa 500 milliamp, busted yung fuse niya. Kaya dito muna tayo. Umpisa natin dito. Dun sa malaki-laki sa 10 amps. Ayan. Bali ito, yung dalawang signal light, pag binuhay natin, makikita natin kung ilan ang current na kinukonsume niya. Ayan, buhay siya. 1.5 ampere. Ayan. 1.5 ampere.
Kung ang i-measure naman nyo mga sir ay yung mga halogen, halimbawa maglalagay tayo ng mga auxiliary light sa ating mga motor o sa mga jeep, ganun din ang procedure. Isi-series nyo lang lagi ang multimeter, naka-series. Tapos yung test probe dito sa current, kasi pag mga halogen malakas sa consume ng current para makita natin. Tatansyahin nyo lang na hindi siya lalampas ng 10 amps. Kasi ito, 10 amps lang yung maximum. Ganun lang. Series lagi. Naka-series sa circuit. Tapos makikita nyo na kung ilan yung kinukonsume niya na current. Ayan. At syempre kay Manager Josie, magandang morning sa inyo at sa lahat ng mga kumakain dyan. Good morning! Hintog ng mami. Asya, Brigada Balitang Nationwide sa tanghali na. Maraming salamat. Bali, ito nga pala mga sir, may hold. Pag pinindot natin to, mag-hold kung ano yung current reading niya. Bali, ito mga sir, itong hold, pag pinindot natin itong hold, bawa, measure tayo nitong battery. Ma-hold niya kung ano yung current reading ng multimeter. Halimbawa, ito. Ayan, common. Tapos yung pula dito sa voltage. Ayan. 12.75. Halimbawa, gusto nyo yung i-hold. Ayan, kahit tanggalin nyo siya, naka-hold na yung current reading ng multimeter. Okay?